So, explain ko din ulit si Silverette. Parang ang daming nanganak ngayon. Tapos, ang daming nagtatanong how to use the Silverette nursing cup. So, kaya tinawag siya Silverette kasi silver siya. So, ang silver kasi, it's made from pure silver, antibacterial siya, and sobrang bilis niyang nakakahil. Actually, nung una, hindi rin ako naniniwala. Pero, ang dami na nag-feedback sa amin na talagang overnight, yung paltos-paltos at maga-maga at sugat-sugat at dugo-dugo nilang nipple ay nag-heal agad. Ang laki ng difference from the night before and the morning after. Wow. So, ito, this is the nursing cup. Meron na tong kasamang, ang tawag ay O-Feel. The O-Feel is just a silicone na something na nilalagay dito. Kasi kapag lalagay mo lang kasi siya sa loob ng nipple. Yan. So, iipitin mo lang siya sa bra. Kasi without the O-Feel or the silicone ring, dumudulas siya. So, parang stopper lang yon yung silicone na yon. So, ito yan, no? Yan. Actually, may nabibili na extra ganito. Pero since meron naman na siyang kasama, huwag nyo lang walain. So, ang technique para gamitin siya, papatakan nyo lang siya ng konting breast milk nyo. So, ching-ching, konting ganon. So, pag dinikit mo siya sa nipple mo, it will create a suction para mas hindi siya gumalaw. So, parang naka-ano na siya doon, nakadikit na siyang ganun. So, ganun lang. Tapos, if hindi nyo ginagamit, hugasan nyo lang. Wala naman siyang any special instructions on how to use. Basta itatap, didikit mo lang siyang ganun. And because of the antibacterial property ni Silverette, nag-heal agad, magically, yung nipple. So, sobrang ganda ng feedback nito. For nursing moms, kailangan niya to. Pero gusto ko rin i-remind na para ma-prevent yung pagsugat-sugat ng nipples, you have to make sure na tama yung latch ni baby. Lalo na for first time na breastfeeders. First time breastfeeders, kailangan talaga yung bibig ni baby nakagano, naka-curl outward. Kapag napansin nyo na parang naka-ganon yung bibig ni baby while breastfeeding, mali yun. So, kailangan i-restart nyo, tanggalin nyo, tapos ibalik nyo. Tapos, dapat yung buong areola na nakaganon yung bibig ni baby. Kasi if not, nakaangkla lang siya dun sa pinaka-nipple. Imagine niyo hinihila niya yun. Ang lakas ng pressure ng pagsipsup ng ng mouth ng baby. Paulit-ulit ganun ako matatanggal yung nipple niya. Magsusugat-sugat talaga yun. Alam nyo, lalo na mga baby girls, ang hinhin nilang mag-breastfeed, lalo na kapag super newborn, ang liit pa lang. So, yung iba mahina yung sac, maliit yung bibig. So, kailangan nyo silang tulungan, ibubukan nyo yung bibig nila. So, kunwari yun nga, kapag nakaganon, ganon yung dede nila, ibukan nyo. Ganon yung ginagawa kay Stella. Kasi napansin ko, with my 3 boys, magaling sila talagang magdede. Ang laki ng, ganon talaga sila, oh. Ang dami, parang kita mo sa cheeks nila na ang dami nilang nasisip-sip. Ganon sila. Tapos yung kay Stella, pang-apat ko na siya, so feeling ko sobrang galing ko na magpa-breastfeed. Natakot nga ako nung kay Stella before kasi parang ang hina nga, ganon lang siya, ganon lang siya. So, nung una, mga first few days, hinayaan ko siyang ganon, tapos yun nga, nagsugat-sugat na. Tapos, doon lang ako nakapag-isip na mali talaga yung latch ni Stella. So, inayos ko. So, yun, nag-heal din siya agad. Pero, while may sugat siya at nagpapadede ka, sobrang sakit nun, parang tinutusok ng karayom yung boobs mo. So, you need talaga na pagka may paltos, you need something talaga to help na mag-heal agad. Kasi if not, ang hirap magpa-breastfeed dun sa boob na merong sugat. So, yun, Silverette will help you na mag-heal agad yung sugat para hindi ma-interrupt yung pag-breastfeed nyo. Yan, guys!